Okay. Yan, magandang hapon mga kamukil na. Kasi hapon yan na tayo mga kamukil tinatrabaho ko. So ang trabaho na ito mga kamukil, kakabit tayo ng quartz, no? Doon sa ating pinaka-counter kitchen. So ang pamamaraan ko dito mga kamukil, walang maraming ginagamit na mga kagamitan sa pagbilog nitong kantuhan ng ating quartz. Kasi isa yan sa pinaka-importante, no? Na mabibilog natin ang kantuhan sa ating mga quartz na kung saan makikita talaga ng tao yung mga nakapabor doon sa wall na mga kantuhan ay pwede na natin yung hindi bilog, pero itong makikita na sa labas ng mga kantuhan kailangan na natin ibilog yan kasi sa quartz mga kamukil, lalo na pag mga black galaxy yung gagamitin natin ng mga quartz, ng mga bato, isang side lang talaga yung binibilog ng manufacturer dan. Iwan ko kung bakit, hindi ko rin alam na. So ngayon, kailangan nating ibilog yan. So kung nakikita nyo dyan mga kamukil, ang gamit ko lamang ay isang diamond disc, isang grinder, no? So ginagawan ko lang siya ng guide yung gagawin kong pabilog. Kailangan ng pagpabilog nito mga kamukil, magagaya mo din yung gawa ng manufacturer o gawa ng machine na pagkabilog. Dahil handmade tong gawa ko mga kamukil, kamay-kamay lang yung pagkabanat ko dito, hindi man natin may perfect o magaya talaga totally yung gawa ng machine. Pero sinisikap ko dito mga kamukil na magagaya ko talaga siya. Ang trabaho na ito mga kamukil, hindi po biro. Ito yung trabaho na work wisely and hardly, no? Hindi lang pwede dito yung wisely lang lahat ng pagkatrabaho natin. Ito, kailangan pinagsama yung dalawa dito. Work wisely and work hardly, no? Isa sa pinakamahalaga yan dito. So, sa tutorial nito mga kamukil, kung pupunta ka sa YouTube Academy, kung tawagin natin, marami, sari-saring tutorial, sari-saring diskarte. At higit sa lahat, makikita mo doon mga kamukil kung ano-ano yung mga ginagamit nila mula sa mga kagamitan bago magbilog ng mga quartz. Maraming mga flap disc na ginagamit, no? Kanya-kanyang diskarte lang yan. Sa akin mga kamukil, lagi kong sinasabi sa inyo, laging may originality tayo, no? So dito, kung gagamit ka ng grinder sa pagbibilog talaga, kailangan yung grinder mo may adjustment yan sa pag-ikot ng grinder. Hindi pwedeng walang adjustment yan. Sa akin mga kamukil, walang adjustment. Kaya yung ginagawa ko dyan, ginaguide ko muna siya ng diamond disc. Pero yung ibibilog ko dyan mga kamukil, sinusukat ko din yung lapad ng unang bilog sa manufacturer, at yun yung aking ginuguhitan kanina. Yan, nakikita nyo, yan. Sinusukat ko siya ulit kung nakukuha ko na ba yung saktong lapad, tama ba yung lapad dun sa unang bilog sa manufacturer at yung lapad na gusto kong gawing bilog. So ngayon, nung na-check ko na siya, mano-mano, ito yung sinasabi ko mga kamukil na hardly talaga, na pasensya kailangan dito. Mano-mano yan mga kamukil na pagkaliha. So yung unang gamit ko na liha dyan mga kamukil, use lang po yan na number 60, no? Kahit bato yan mga kamukil, pero kapag dadahan-dahanin mo lang yan sa paghagod, yan, hagod ka lang ng hagod. Mabuti kasi yung kamay mga kamukil kaysa grinder gagawin mong pampabilog dyan. Hindi mo talaga ma-perfect na masyado yan, no? Bilog ng bilog tingnan yan, pero malabong mga i-perfect. Pero sa kamay mga kamukil, yan. Sanay kasi ako sa pagliliha mga kamukil, dahil isa kong, bago ako naging pintor ng mga sasakyan, naging lihador ako. Yun yung pinakauna kasing matatanggap mo trabaho kapag a-apply ka sa mga trabahong pintor, no? Pinakauna mo talagang sabak, tagakuha ng kalawang, tagaliha, yun lang, no? Kaya naging nasanay ako. Pero laging tandaan, ang pagliliha,
isa sa pinaka gamit sa larangan ng pintor, no? Pagpipintura. Kasi kung hindi ka marunong maghagod ng liha doon sa ating minamasilyahan, useless lang, no? Yung pagod ng nagbabatak ng pintor, masasayang lang. Nakasalalay sa lihador ang kagandahan ng preparasyon ng pintura. Yun yung po yung totoong salita. Kaya naging sanay ako sa pagliliha. So yan, makikita nyo, paulit-ulit ko siyang sinusukat, no? Isa sa pinaka-importante dito, huwag mong madaliin ang trabaho, lalo ganito, mga mahalang materialis, no? So, ang pinakauna kong ginawa dito mga kamukil, nili-out ko muna siya sa pinaka-mismong pangkakabitan nito. Isa sa pinaka-importante yan, bago kang magputol ng mga materialis. Kasi yung materialis nito mga kamukil, 1,000 po yung halaga nito, kaya kailangan ilalagay natin sa C mga kamukil yung ating trabaho. Sigurado ang ibig kong sabihin. Ayan, unti-unti lang, no? Siguro, mga komento nyo dyan, may mga mag-comment, kailan ka pa matatapos niya, no? Yung mga nag-i-install ng mga quartz, no? Pareho lang naman tayo ng trabaho. Pero, kanya-kanya tayo na diskarte. No? Sa akin mga kamukil, ayun, no? Use na number 60 yung ginamit ko. Hagod ka lang ng hagod, makikita mo ang kagandahan sa manumanong trabaho. Kung paano natin gagayahin yung bilog sa machine at gawa natin, no? O, mamaya tingnan nyo mga... Okay, hapon na mga kamukil, no? So ito na yung prepare natin sa quartz installation. Preparasyon yung pinakauna na gagawin dito, no? Kasi mahirap to. So kung napapansin nyo, may liha ako. Mano-mano lang mga kamukil, gawang kamay lang taga, no? So unti-unti ko na siyang binilog. Yung mga nabilog ko na, ito hindi pa tapos to. Kulang pa, hindi pa natin magagaya yung pinaka original niya, na. So meron akong natapos dito. Yan. Tapos sa loob din, ito finish na to dito sa loob. Kulang dito pagbabapping na lang, pagbabalik ng kanyang kintab upang maging pantay siya sa unang kulay. Ito, no? Ito yung gawa natin, gawang kamay yan, no? So hindi pa natin nabapping, pero ngayon kung napapansin nyo, yung grooving nya, ito gawa ko to dito mga kamukil. Ito yung original nya. Ayan, o, tugman-tugma yan, ha, ano. So sa diskarte na lang yan, no? Maraming mga ito din ginawa ko to, no? Pag mabap natin to, kikintab na to, no? Tapos may ipapahid tayo dyan na timeless na rubbing compound para kikintab siya. Mahirap. Gaya na sabi ko, hindi basta-basta yung magtrabaho nito, mag-install nito. Kaya wag na kayo magtaka na ang singilan talaga sa iba dito is mahal. Kasi mahirap trabahuin itong mga ganito. Unang-una, na reason nila dyan, maliban sa mahirap, mahal yung materialis. Kaya dapat mag-ingat kapag ka nagkamali, refund nila yun. So kaya yun yung isa sa reason kung bakit mahal talaga yung magpapa-install ka nito, lalo na mga company services, no? May mga kumpanya kasi na ganito yung mga ano nila, trabaho, gagawa ng modular, tapos quartz installation. Yan. So bukas matatapos ko sa pagbilog yon, yung sidings natin. Ipapa-finalize ko na to, no? Lalagyan natin ng halo, pero siyempre kahit na mabigat to, sisiguraduhin natin sa ilalim kasi nito mga kamukil, makintab to. Kaya padaanan natin ng grinder, i-grind muna natin sa pinakailalim niya para kakapit siya dun sa ating pinaka mortar o gawing pandikit dyan, no? Konkrito between quartz para may kapit. So abangan nyo na lang next upload natin. Siguro finish na to sa susunod kong upload. Okay, thank you.